again, sa ilalim po ng Executive Order 110, mas pinaigting pa po itong Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transportation para sa mga vulnerable Filipinos at maprotektahan sila mula nga po sa nagpapatuloy na energy emergency. So again, alinsunod sa kautusan po ng Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay magbibigay ng agarang tulong para sa mga kababayan natin. 7.5 million households po ang makikinabag dito sa bagong uplift assistance. There are 3 groups na kung saan nga po yung unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million households. Ang listahan po ay galing sa list ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Walang Gutom Program. Ulitin ko po, 3.5 million households po yung nasa unang pangkat. Sa second group, meron po tayong 2.5 million households na kabilang po dito ay yung mga mahihirap at near poor natin mga kababayan. Mahihirap po but are not included in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program and the Walang Gutom Program. And yung mga near poor o yung nandun po sa lumagpas po dun sa poverty threshold but are vulnerable, no? Kung halimbawa magkaroon ng sudden shock, they're vulnerable to slide down to poverty kung wala pong government intervention. So ito pong talaan ng 2.5 million households ay galing po sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. And ang Group 3 naman po ay binubuo ng 1.5 million households na manggagawa at kanila pong mga pamilya na may mabababang kita na nasa listahan po ng Social Security System. So galing po din to sa 2024 CBMS at binigay natin for cross-matching sa SSS. Ngayon, magkano po ang tatanggapin ng bawat pamilya o household under these 3 groups? Para po sa unang pangkat, mga 4-piece beneficiaries at Walang Gutom Program beneficiaries, makakatanggap po sila ng one-time 2,000 pesos. Yung namang pong Group 2 makakatanggap din ng 2,000 pesos mula Hulyo hanggang Disyembre. At ang third group naman po ay makakatanggap ng 2,000 pesos from July to December. Paano po nila ito matatanggap? Yung mga 4-piece beneficiaries po natin ay matatanggap nila yung kanilang uplift assistance through their existing GCash accounts or Land Bank cash cards. So itatop up na lamang po ito sa kanila pong mga accounts. Magkakaroon na lamang po ng abiso ang ating pong National Program Management Office kung na-top up na ito ng Land Bank sa kanila pong mga accounts. Ulitin ko po, one time lamang po ito. Now, for our Walang Gutom Program beneficiaries na tumatanggap po ng assistance through their electronic benefit transfer cards, but food credit po kasi iyan. So ang gagawin po natin, sa redemption days po nila, starting next week, magkakaroon ng manual payout for this one-time 2,000 pesos uplift assistance. Now, for Group 2, yung kanila namang pong 2,000 uplift assistance, sa unang bigayan, manual po yung distribution. But we will take that opportunity to enroll them sa mga financial service providers na available in the respective areas or sa Land Bank para yung succeeding uplift assistance po nila ay matatanggap na nila through their digital accounts. At para naman po sa ating pong mga kabilang sa Group 3, yung mga employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA, yung pong may 20,000 and below na SSS monthly salary credit at nakapaghulog ng contribution at least once in 2025 or in 2026 at meron pong special disbursement account sa SSS, matatanggap po ito through their SSS accounts. So, magbibigay na lang po ng abiso si SSS or mag-email or may notification sa kanila pong app to inform them na na-top up na po o na-credit na sa kanilang disbursement accounts yung pong 2,000 pesos monthly, uplift assistance. So, yun po yung latest with respect to the uplift assistance provided
by the government to our fellow Filipinos who are vulnerable to the impact of the ongoing energy emergency.